Ang gabi po sa lahat. Kami po ay mga taga Christ the Living God Fellowship Paite. Nakikiramay po kami sa naulila ni Saldi kay Ate Ella sa pamilya niya. Kami po ay taus-pusong nakikiramay. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin at mag-umpisa na po tayo ng gawain ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay pumikit. Ay pinalapit at dudulog sa Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Patuloy naming hinihingi na pangunahan mo po kami, Holy Spirit, sa gagawin naming paghahayag ng iyong mga salita. Salamat po na sa gabing ito ay sasamahan mo kami o comfort mo ang puso ng naulila na ang pagkawala po ni Saldi ay isang pagpapala sa gabing ito. Dahil mahayag ang iyong mga salita. Salamat po. Pangunahan mo po ang iyong lingkod na gagamitin, ang magpapaawit, at sa gabing ito, ibukas mo po ang puso ng bawat isa sa pakikinig ng iyong mga salita ng katotohanan na ang buhay namin ay may hangganan. At sa gabing ito, unawa mo po na napakahalaga na magkaroon kami ng malapit na relasyon sa iyo. Mahalaga na tinatanggap ka namin sa aming puso. Salamat po, Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa puso ng bawat isa sa gabing ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo, tayo po'y aawit sa Diyos. Ako'y nangyayang umawa. Hindi mo natutulog. Ako matangkay ko. Hawak mo kasi sa likod. Hindi mo kaya sa face. Parilikot tayo. Mga ba? Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay naging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon.
sa amin ay nagmamahal. Uli po natin gamutan ng Panginoon. Mahal kita, walang hanggang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko kabutihan ng Diyos. Ang piling mo, siyang gabay sa kasakitan, nayang ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan ko, kailan may di magbabago ang kabutihan ko. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan ko, kailan may di magbabago ang kabutihan ko, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ang nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat
Hallelujah. Tunay nga na aawitin namin ang kabutihan mo. Salamat po sa gabing ito, banal na Espiritu. Magministeryo ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sasabihin ko, pwede na po yung iba. Yeah, magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay napakaganda po ng awit. Pero alam niyo po, meron pa po isang awit na aawitin ngayong gabi. Ito po isang awit na kung saan ay inaanyayahan tayo lumapit sa Panginoon. Ano po? At isa pong sampol na ang buhay natin ay may hangganan. Ano po, nakita natin yung buhay. Hindi man po namin siya lubos na kilala, pero naniniwala po ako nung dinalaw ni na Pastor si Sandy ay pinag-pray sa Santa Cruz. Ano nga po, Pastor? Ay tumanggap siya sa Panginoon. Yung po ang mahalaga. Kaya isa pong awit ating pong pakinggan. Ano po, ito po ay damahin ang puso natin. Unawain po natin yung mensahe ng awit. Amen. Muli pong aawit. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, nakuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya naglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Magandang gabi po. Lalapit po si Sandy.
Magandang gabi sa bawat isa. Kami po sa CLDF family ay taos-puso pong nakikiramay. Sister Janet, Brother Sandro, kay Eda, kay Tagpo, sa lahat ng mga narinito, magandang gabi po. Isang patunay na ang buhay po natin ay si Lisa, yan. Salamat sa Diyos. Salamat sa mga dakilang friends ni Konsehan Dapat. May premyo kayo dito. Nakakatawa naman. Ang Diyos ay mabuti. Ano po? Salamat po sa Diyos na isang patunay na ang buhay po natin ay pansamantala lamang. Sa ayaw at sa gusto, lagi ko po itong binabanggit na sinabi ng isang pastor. Sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay tatanda. Kaya kayo mga nakaupong bata dyan, tatanda kayo katulad namin. Hindi lang tatanda, kundi sa ayaw at sa gusto natin ay mamamatay. Totoo po yan. Sabi nga ni Ate Lilibet, sample daw si Saldi. Totoo po yun. At pangatlo, sa ayaw at sa gusto natin, may araw na paghukom, haharap po tayo sa Diyos sa takdang panahon. Kaya hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Sabi po dito sa Biblia, sa Philippians chapter 1, verse 20, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay, at dahil dito'y akinabang ang kamatayan, tayo po'y manalangin. Amang nasa langit, salamat po sa mga oras na ito. Narito kami upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa pribilehiyong ibinigay mo na kami ay makapakikinig ng iyong mga salita sapagkat alam namin ito'y napakalaking blessing sa buhay ng bawat isang naririto. Samahan mo po ako sa pagsasalita. Banal na Espiritu, welcome ka po namin sa aming kalagitnaan. Tagpuin mo ang aming mga puso. At mag gusto mo sabihin, ilagay mo po sa aking labi upang makarating ang mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Ito po ay sa Pilipos 1 na kung saan po ito po sinulat o sinabi po ni Apostol Pablo. At napakaganda ng intindihan po natin, si Apostol Pablo po ay alagad ng Panginoong Hesus. Pero ni minsan, hindi niya nakasama ng pisikal ang Panginoong Hesus. Katulad po ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo. Naging alagad si Apostol Pablo noong panahon po na ang Panginoong Hesus ay patay na at siya po ay umakyat na sa langit. Kaya iba ang tawag ng Diyos kay Apostol Pablo kumpara po kina Pedro. Si Pedro po ay mangingisda at tinawag ng Diyos upang mamalakaya. Yun po ang sabi sa Tagalog. Ibig sabihin po ay kung ang mangingisda po ay nanguhuli ng isda, yun po ang ginagawa ng mangingisda, mamamalakaya. At sabi doon ay ang mamamalakaya na sila ng mga taong ilalapit sa Diyos. Kaya napakaganda na sa gabi pong ito, maintindihan natin na kung saan po ay, ito naman po si Pablo, dati po ang pangalan niya ay Saulo. Si Saulo po, para po sa kaalaman ng lahat, isa po siya sa gustong ipapatay po ang lahat ng mga mananampalataya noong panahon yun. Dahil pagkamatay ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng isang napakatinding pag-uusig at ayaw ng mga tao na ipangaral na ang Panginoong Hesus po ay tunay na Diyos. Kaya pwedeng makulong noong panahon yon ang mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos patungkol sa pagkabuhay ng Panginoon. Kaya dumating ang pagkakataon, ito pong si Saulo noong panahon yon ay busy sa pagpapatay sa mga mananampalataya. Isang araw tinawag siya ng Panginoong Hesus. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sabi ni Saulo, Panginoon, at kinausap siya ng Diyos at siya po ay nabulag. Nabulag si Saulo 3 araw at alam niyo po, napakaganda. Doon sa pagkakatawag ng Diyos sa ng Panginoong Hesus kay Saulo ng 3 araw na nabulag, ay may instruction po kay Ananias, puntahan mo ang taong ito. Takot si Ananias pumunta. Alam niyo po kung bakit? Dahil alam niya na si Pablo ang isa sa mahigpit na mag-uusig sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Sa madalit salita, sinunod ni Ananias ang utos ng Panginoong Hesus ng Diyos. At alam niyo po, sa biyaya at himala, 3 araw na bulag, mahirap pong maging bulag. Sa pagkabulag
ni Saulo, alam niyo po ang nangyari, nang ipinanalangin siya ni Ananias, siya po ay nakakita. At nang makakita si Pablo, si Saulo na naging Pablo na, yan. Nagbago po yung pangalan niya, naging Pablo. Alam niyo po ang nangyari, pagmulat ng kanya mga mata, nagbago ang takbo ng isip ni naging Pablo. Bakit po nagbago? Kasi tinagpo ng Diyos ang buhay ni Pablo. Saulo na naging Pablo, at nang siya po ay makakita, dumating ang pagkakataon na bago ang isip niya na dapat ipangaral ang salita ng Diyos. Dapat ipakilala sa mga tao ang Panginoong Hesus dahil totoo siyang Diyos. Sa madalit salita, naging dedicated ang puso ni Apostol Pablo. Dahil ang gusto ng Diyos siya ay tawagin. Matapang kasi siyang magpapatay ng mga tao. Kasabot siya sa pagkamatay kay Esteban. At dumating yung panahon, sa kabila na ito si Pablo ay marumi, ang ginagawa niyang mga kasalanan ay hindi dapat, minahal at tinawag ng Diyos si Saulo na naging Pablo. At ayaw ng tungkol sa salita ng Diyos, ayaw tungkol sa Diyos, pero sa kabila ng lahat, dito natin makikita kung gaano kabait ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos. At dahil naranasan ni Pablo ang dakilang pag-ibig ng Diyos, nagdesisyon siya. Dahil sa biyaya ng Diyos na nakita niya na ang 3 araw na pagkabulag ay napakahirap. Alam niyo po ba, napakapalad natin? Sino po dito ang walang nakikita? Kita po ba natin si Saldi, yung kanyang lalagyan? Tayo lahat nakikita. Sino hindi nakakita sa kabaho ni Saldi, taas ang kamay? Di ba kita natin, lahat tayo ay may paningin. Sino nasa kaliwa mo, kilala mo. Sino nasa kanan mo, kilala mo. At napakaganda maintindihan natin, ang isang napakalaking blessing sa buhay ng isang tao ay nakakakita. Kaya tama na po yung paawa sa sarili na kami ay kipit na kipit, kami hirap na hirap, kami ay ganito. Tama na po ang paawa kasi isa sa pinakamahirap ay yung wala kang makita sa mundong ito. Tama po ba? Napakadaming pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. At dumating yung panahon na ito pong si Apostol Pablo, naging apostol na siya kasi tinawag siya ng Panginoong Hesus, ay nakaranas ng matinding desire o pagnanasa na paglingkuran ng Diyos. Sa panahon nila, bawal ipangaral ang Panginoong Hesus. Sinasaktan, binubugbog, ikinukulong, pinapahirapan. Pero sa kabila ng lahat, at maraming takot, bakit ito ay natakot yung ibang alagad na makasama siya, pero tinagpo siya ng Diyos. At dito nabago ang buhay ni Pablo. At dumating yung panahon, ipinangangaral niya ang salita ng Diyos kahit saan siya pumunta. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ng lakas na loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Bilisan mo. Kaya alam niyo po, napakaganda. Dati ang motibo ni Pablo, na dating Saulo, walang gustong gawin kundi ipapatay ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Lalo't ang Panginoong Hesus ang pinakikilala. Pero dumating po yung pagkakataon, ang bawat araw ng buhay ni Pablo ay ayaw niyang masayang. Bakit? Ang pinakananais at inaasan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Tayo po ba, tanungin ko ang bawat isa, naranasan po ba natin mabuti ang Diyos? Amen. Naranasan natin tumutugon sa panalangin, sa panahon ng problema, katulad ng kinukwento ni Erin na yung pong death certificate ay hindi basta makuha. Nagkaroon ng problema. Pero salamat, kanina magkausap po kami ni Sister Janet, una chat, mamaya ay call, tapos ay mamaya chat uli, mamaya uli ay call. At alam niyo po, nakita namin kung paano pumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Makukuha na po bukas ng umaga ang death certificate ni Saldi dahil gumawa ang Diyos. Amen. Sa mga problemang dumarating sa buhay natin, tandaan natin, may Diyos na kayang mag-ayos. Gagamit siya ng mga tao. Kaya nga natuwa ako. Ngayon ko naunawaan, yung sabi ni Lisa ng isang araw, si Pastor John po ba ay nasa Kapitolyo pa? Umuulang ako. Tapos parang ilang araw pa rin sa bago ulit tayo nag-usap. Hindi ko alam, wala sa isip ko yun. Kaya kanina ko naintindihan, kaya pala tinatanong ni Lisa. Kasi may tao na nasa Kapitolyo, kasamahan po natin na pastor, na doon po siya nagtatrabaho at ginamit ng Diyos. Sabi nga ni Erin, biglang bumait. Siyempre, yun yung pastor na nagtuturo sa kanila, biglang bumait at nakangiti. At
At doon natin makikita, nababago ang sitwasyon kapag tayo po'y nananalangin. Nababago ang sitwasyon kapag tayo po ay nagtitiwala. At mismo si Erin, si Erin ang nakaranas na dati po hindi na ang ngiti. Ang ngayon po nakangiti na ang mabait na pati. Bakit? Kasi kumilos ang Diyos. Pag ang Diyos ang gumawa kahit napakahirap. Kasi kanina nung nag-uusap kami ni Mr. Janet, parang ang hirap nga naman. Ganito, hindi ko na po ididiragya, ganito, ganyan. Sabi ko, mag-pray tayo. At nakita ko, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos, gumagawa, at aayos. Kaya ano man problema, pagsubok, ang sarap maranasan na may Jesus na pwede tayong nalapitan. Amen. Kaya Ella, alam ko malungkot ka dahil wala na si Saldi. Pero sana dumating sa isip ko, sana si Ella ay laging linggo ay pagpumunta. Pag linggo, kaya mo naman magbiyahe, maganda makasama siya sa chapel. Ella, ayag ka? Pag linggo, pupunta ka sa chapel, magsisimba ka? Amen ka? Kasi nakakarating naman si Ella kung saan. Tama, pumupunta ka sa ibang lugar para magkaroon ng blessing. Ito ang matinding blessing. Kasi sa Central, nagsisimba naman po yan eh. At alam niyo po, ang isang pinakamagandang ginawa ng Diyos, tinawagan ako noon ni, hindi ko matandaan kung tawag or English, call or tawag. Chat po yata. Sabi si Saldi po ay mamamatay na. Baka pwedeng puntahan. Ayun pala hindi pa. Matagal-tagal pa din. Baka mga 2 buwan. At inintay na, sabi mamaya po kayo pumunta sa amin at ni Ella. Kasi si Ella po ay wala pa. Hindi makapasok si na Erin. Tagal po hinintay. Ginabi na kami. Tapos sabi ko, Ella, saan ka nagpunta? Na-fiesta. Hindi mamamatay na si Saldi. Fiesta. Kaya pagdating ko, salamat sa buhay ni Erin. Siya po ay naglinis ng bahay nila. Naglinis ng bahay, pinaganda yung bahay, at maya-maya umuwi na po kami ni Pastor. At ang pinakamagandang nangyari sa buhay ni Saldi, sumunod siya sa panalangin ng paglapit at pagtanggap sa Panginoong Hesus. Alam niyo po ba na napakahalaga? Pakinggan natin mabuti, napakahalaga na ang tao ay lumalapit sa Diyos. Napakahalaga ang Panginoong Hesus tinatanggap ng tao sa puso. Dahil lahat ay nagkasala, walang karapat-dapat, lahat ay marumi, lahat ay hindi karapat-dapat sa langit. Pero ang sabi ng Biblia na parito ang magnanakaw upang pumatay, magwasak ng buhay. Pero napakaganda na maintindihan. Naparito ang magnatama. At naparito ang Panginoong Hesus upang bigyan tayo ng buhay at naganap at kasiyasiyan. At ang nais ng Diyos, lakaran natin ang buhay na ito. Sino po dito yung tuwan-tuwa na napakadaling mabuhay sa mundo? Napakasaya mabuhay sa mundo, ma. Walang ka pera, I thank you, Lord. Pwede po yun. Sabihin natin, pag walang pera, di ba? Realidad lang, lalo karamihan dito yung nanay. Di ba alam nito sila yung sinasabi ko. Di ba pag walang pera, nakakaiyak, nakakainit ng ulo, nakakaaburido, pati pusa na kumakain sa lamesa ng inyong ulam ay nasisipa mo dahil sa sama ng loob. Ulam na namin niya, kinain niyo pa. Totoo, hindi init ang ulo. Mga asawa lalaki, pag dumating ay natatakot pumasok sa bahay dahil 300 lang ay bibigay. Kasya ba to? Kulang to. Tama. Pero alam niyo po, pag tinanggap ang Panginoong Hesus sa puso, papaguhin niya ang isip natin. Katulad ni Pablo, na walang isip kundi ipapatay ang mga naghahayag ng salita ng Diyos. Pero na siya'y mabulag at muling nakakita, nabago ang puso ni Pablo. Sa bawat araw, sabi dito, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Hindi po masamang mangarap na magkaroon ng magandang bahay na sarili. Hindi masamang sabihin, gusto ko na magkaroon ng bagong sasakyan, ng bagong cellphone. Kalooban ng Diyos ang pagpapala sa ating lahat. Pero nawa ngayong gabing ito, mabago ang takbo ng isip natin. Uulitin ko, hindi masama magkaroon ng ambisyon, ng mga pangarap sa buhay, mga kabataan, mag-aral mabuti, at mamaya na kayo mag-cellphone, kasi para marinig nyo ang salita ng Diyos, para dumating ang panahon, at kayo ay kinuha ng Diyos, langit ang pupuntahan nyo. Amen. Napakahalaga ng salita ng Diyos. At alam niyo po ba, si Pablo, nabago. Dahil noon, ang gusto niya magpapatay ng mga tao. Pero dumating yung panahon, pinagpo ng Diyos ang buhay niya. Ano ang nangyari? Nakita niya na 3 araw na pagkabulag, napakahirap. Spiritually bulag din si Pablo. Pero nung makakita ang kanyang mga mata, literal,
at mabuksan ng espiritual niyang pangunawa, pandinig, at mga pangitain. Ano nangyari? Ang ina, ang mithiin niya dati, ipatigil ang pangangaral patungkol sa Panginoon. Pero dumating yung panahon, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. Kaya salamat po sa mga kapatid sa church, bagamat yung iba, medyo biglaang announcement sa GC. Yung mga hindi dumating ay ating papaluin ni Ira. So, yes. Papaluin ni Ira yun. Mahal niyo ba ako? Sabi mo sa kanila, mahal niyo ba ako? Alam niyo na. Nagkataon po na yung iba yung masama ang pakiramdam, kaya unawain po natin. Pero alam niyo, gusto kong sabihin, na bago ang pananaw ni Pablo. Tayo, pag tinagpo ng Diyos ang ating mga puso, babaguhin niya ang pananaw natin. Dati, pag walang pera, dapat ay automatic galit ako. Dati, pag may pagsubok, automatic, dapat ay mainit ang ulo ko. Dapat pagka mga problemang ang hirap harapin, dapat ay aburido tayo. Yun ang automatic. Pero pag ang Panginoong Yesus ay tinanggap natin sa ating puso at nilakaran ng kanyang salita at tinagpo tayo ng Diyos, nag-response tayo, mababago ang pananaw natin. Sa panahon ng pagsubok, may banal na espiritu na magbibigay ng kagalakan, pag-asa sa ating mga buhay. Huwag po natin sayangin ang panahon. Kaya nabago si Apostol Pablo sa sabi dito, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. At anong sabi, hindi ako magkulang sa aking tungkulin. Tayo po ay may kanya-kanyang tungkulin sa ating bahay, mga nanay. At ang pangatrabaho natin sa bahay, sa ayaw at sa gusto natin, pag marami ng labahin, walang aagaw, iyo lang yan. Tama? Yung hugasin, ating yan. At alam niyo po, tungkulin natin yan literal sa bawat araw. Pero sa spiritual na buhay, tandaan po natin, merong nais ang Diyos. Nais ng Diyos na tawagin tayo, nais ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya para maranasan natin ang maligayang buhay sa mundong ito. Kahit sa panahon na mabibigat na sitwasyon, paghihirap, sakit, karamdaman, pagsubok sa pananalapi, ay pwedeng mabagong ating pananaw. Sabi ng Biblia, na sabi po doon ay, unahin natin ang Kanyang kaharian. Ang kanyang katwiran at sundin ang kanyang kalooban, idadagdag ang ating mga pangangailangan. Ibig sabihin, unahin natin sundin ang kalooban ng Diyos. Unahin natin ang araw ng pagsamba sa Kanya. Unahin natin na minsan ay gusto magmulto ng ating mga sarili, magalit sa mga nangyayari, manalangin tayo. Unahin natin ang mga problema, magtiwala tayo. Isuko natin sa Diyos ang mga pag-aalinlangan. Alam niyo po, lahat ng pagpapagal natin sa mundong ito, lilipas yan. Yung mga katawan na nilalagyan natin ng napakadaming lotion. Ano nga yung lotion uso ngayon? Alay ba ba? Alay kay Sol. Siguro pare-pareho kayo ng lotion ngayon, ano? Sa gusto nyo, isa ng lotion nyo ngayon. Sorry. Yan pong katawan na yan, darating ang panahon, pag tayo ay namatay, katulad ni Sandy, babalik sa alabok. Kaya hindi pwedeng hindiin natin. Kahit mahal mo Ella, si Saldi, hindi pwedeng hindi ididibing si Saldi. Tama? Ang ating mga mahal sa buhay, hindi lang kay Ella. Nung ang ina ko ay mamatay, kahit mahal ko ang ina ko, hindi kami papayag na inihapang buhay namin kasama sa bahay. Kasi ang katawan niya, mabubulok, babalik sa alabok. Wala na po doon ang aking ina. Parang ganito, yan po ay parang lata na laang. Nakukuha niyo po. At yan ay babalik sa alabok. Oo din dahil po yun ang realidad, babalik sa alabok. Kaya ang pagpapagal natin sa mundong ito, pansamantala lang po lahat. Bahay, saan ka nakakita na inilibing yung buong bahay mo ilalagay sa kabaon? Wala. Maliban sa ibang bansa, nakakita ko sa Facebook, isang malaking parang kural na ganyan, inilalagay yung TV, inilalagay yung motor, saka sila tatabunan. Ewan ko anong bansa yun. Dito sa Pilipinas, sige, ilibing lang ganyan. Mamayang gabi, ubos na yun. Totoo? Wala. May magnanakaw. Nalala ko doon sa lugar ng, kung di ako magkakamali Kalumpang, mayaman yun, matanda, 80 plus, at siya po ay nang iburol, at hanggang sa ilibing, ay nandun yung mga alahas. Kaya nung gabing yun, inabangan ng mga adik, pinagkukuha, at nirape po yung tao. 80 plus, re-rapin? Oh, hindi. Habang ng hair ni Lola. Tama ako. Pero alam niyo po, yun ay mawawala.
lahat ng pagpapagal sa mundo, hindi natin dadalhin sa hukay. At isang realidad, napakaganda maintindihan natin, yung naisin natin ngayon ay sundin ang kalooban ng Diyos dahil yun ang ihaharap natin sa Diyos pagdating ng panahon. Amen? Lahat ng ginagawa natin hayagman o lihim, ipagsusulit natin sa Diyos. At napakaganda kung tayo ay busy sa paglalaba, bigyan natin ng panahon ang Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bigyan natin ng panahon sa pananalangin at sa paglilingkod, katulad ni Apostol Pablo. At sabi po dito, mabigyan po ng karangalan si Kristo. Ang buhay po natin kaya tayo tinawag para ang buhay natin nilikha ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala, ng pag-ibig ng Diyos para sa ibang tao. Tandaan po natin. At sabi dito sa 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay at dahil dito ay pakinabang ang kamatayan. Alam niyo po ba na dapat habang tayo nabubuhay, priority natin ang Diyos. May wisdom po yan. Hindi ibig sabihin, hindi ka na maglalabag, maghapon ka na sa Bible study, hindi ka nagagawa ng gawaing bahay. Hindi po. Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan paano natin harapin ang ating responsibilidad. Bibigyan tayo ng karunungan paano natin harapin ang mga problema at pagsubok. Sabi di ba ga, unahin mo ang kanyang area at lahat ng bagay idaragdag. Tama po? Pwede palang mangyari, unahin mo ang pagsubok at dadami lalo yan. Tama? Minsan kapag sarili nating kaparaanan, yung mga problema at pagsubok, tayo ang nagbibigay ng solusyon. Kaya nga yung ginawa kanina, nanalangin at gumawa ang Diyos. Parang imposible, paano ba yung mangyayari? At ang Diyos lang ang may kakayahan. Kaya sa buhay natin, ang sarap mabuhay sa mundong ito na may alam mong may Jesus na kasama ka bawat araw. Hayaan natin na sa gabing ito mabago ang ating mga pananaw. At may buhay na walang hanggan. Hindi na maibig sabihin, hindi na magtatrabaho, hindi na mag-aaral, hindi po. Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, may trabaho, pero may panahon sa Diyos. Magkakaroon ng mga pera, pero alam natin gamitin sa tamang paraan. Meron tayong mga dapat gawin, pero alam na natin ang limitasyon natin, ang ayaw at gusto ng Diyos. Kaya ngayon pong gabing ito, isipin nga natin, nabago na ba ang pananaw ko sa buhay? Ulitin ko, hindi masama ang mangarap. Magkaroon ng magandang bahay, mag-aral, magnegosyo, magtrabaho, lahat yan ay maganda dahil yan po ay magiging kaparaanan ng pagpapala ng Diyos. Pero tandaan natin, wag natin bibigyan ang ating sarili ng panahon na mawalan tayo ng panahon sa Diyos. Mawalan ng pagkakataon. I-balance po natin dahil isang araw sa ayaw at sa gusto natin, ang buhay na ipinahiram, tatandaan natin ang buhay na ibinigay, ang buhay natin na meron tayo, pahiram lang po yan. Pahiram lang po yan. Ipinagkatiwala. Kung unin ng Diyos yan sa takdang panahon, ang tanong ko, handa na po ba tayo katulad ng sinabi ng awit? Kung sakaling mamaya o bukas, handa ba tayo? Parang sabihin natin, hindi ako handa ba? Lagi ko itong inuulit sa mga burol. Ako minsan tumitingin sa patay, minsan hindi. At alam niyo po, minsan sa ganito, ito po isang kwento, hindi ko alam kung ito yung totoo. Kung ito yung ilustrasyon na, ito yung narinig na ng iba. Doon sa patay, may babae parang bawa nakaupo katulad niyo. Pag may dumadating doon sa patay, napapaganon po sila. Lahat ay nagugulat. Sabi ng tao, ano kaya nakakagulat ko sa patay? Mukha kayang nakakatakot? O ano kaya ang meron? Kaya inisip niya, pumunta din po siya, at pagtingin po niya doon sa patay, siya din ay nagitla. Ano kaya ang itsura ng patay? Ganon? Nakaganon kaya Ate Beth? Ano kaya itsura ng patay? At alam niyo po, tiningnan niya at siya din ay nagitla. Kasi kung po, hindi ko alam kung ito yung ilustrasyon na. Yung pong patay, hindi ko alam kung babae o lalaki. May nakalagay dito parang pang Miss Universe. Parang SAS. Ang nakalagay po doon. Eh syempre, hindi nagsasalita yung patay, ano, binasa. Ako ngayon, ikaw bukas. Ulitin ko, sabi po doon sa SAS. Ako ngayon, hindi mo nagsasalita yung patay. Babasahin mo yun eh. Ako ngayon, ikaw bukas. Ano magugulat ka? Kaya kung gusto nyo basahin, wala nang ganyan si Saldi, hindi nyo nilagyan. Wala naman. Wala. Kaya alam niyo po, at yun ang realidad. Naalala ko yung anak ni Ate Lilian, nung pinuntahan po namin, alam niyo ang sabi niya, Mama, pagdating namin ni Ate Lilibet, mamamatay na ako bukas. Sabi ko, ba, ang Diyos lang ang nakakailang kung kailan tayo nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Alam niyo po,
ang sabi po ni Ate Lilia, habang yung pong pinag-pray po ni Ate Lilibet ng pagtanggap, nakita ko na hapit pa din siya mag-pray. Hindi siya namatay kinabukasan. Sabi ni Ate Lilia sa akin nung magkausap kami pagulong, kaya yan sinasabi ni Elmer, yung nasa kanan ni Elmer, namatay nung umaga. At kinabukasan ng gabi, namatay yung nasa may paanan. Kaya ang declaration ni sabi, ako bukas. Pero alam nyo, Webes na, Sabado namin pinuntan, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, nakalimang araw pa bagong mamatay. Kaya alam niyo, hindi natin alam. Ngayong gabing ito, isa-isip natin ang mga bagay na panlangit. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo balang sa buhay. Kung may paghahanda tayo sa handaan, sa birthday yan, maganda po yan. Pero handa pa tayo kunin ng Diyos ang buhay na ipinahiram at ipinagkatiwala ng Diyos. Nabigay ba natin yung calling ng Diyos na tinatawag tayo na may pinagagawa siya sa atin? Nasaan si Elmo? Elmo, pinapakitulog si Elmo. Elmo, nakalimutan mo na ba na ikaw ay sumasayaw paglinggo? Tandaan mo, magsayaw ka uli. Nagising ko rin si Elmo. May tawag ang Diyos sa atin. Ako hindi ba akala namin magiging Pastora Ivan? Naku po, patawagin. Kung alam nyo lang, marami akong kakulitan. At ngayon, sa gabi ito, kayo po ang magtanong sa inyo sarili. Ilang percent ang pagpapahalaga natin sa Diyos? Bakit pinananalangin 100%? Wow, bongga ka. Totoo po ba? Bigyan natin ang panahon ng Diyos. Habang may panahon, habang hindi pa tayo, huwag mangyari, hindi kung kailan nakaratay, saka magsusuko ng buhay. Hindi kung kailan hindi na kaya pumunta sa church, kaya sasabihin, maglilingkod ako sa iyo. Habang may lakas, habang kaya pa nating maglakad, habang kaya pa nating magsalita. Sabi ko nga, Lord, gusto ko po pag ako'y tumanda, at ako din lang ay hindi na magiging kapakipakinabang sa iyong gawain, kunin mo na lang ako. Ayokong maging mabigat. Ayoko na nakahiga na lang. Hindi ko naman sinabi maghapon akong tatayo. Iba naman po yun. Tayo, kumusta ang ambisyon natin sa mundong ito? Kumusta ang pagpapahalaga natin sa Diyos? Tinatawag tayo ng Diyos noong pa man. Buhay pa si Lapad, naririnig nyo na ang salita ng Diyos. Hindi pa tayo namamatay kasi binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lumapit, ng desidido. At isang halimbawa, si Saldi may hangganan ng buhay. Bawat isa sa atin, sana ngayon pong gabing ito, bigyan natin ng pahalaga. Pag tinanggap natin ang Panginoon Yesus sa ating puso, hindi natapos doon. Lalakad tayo na may patnubay ng kanyang salita. Lalakad tayo na may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming haharapin na iba't ibang problema at pagsubok, pero napakasarap maranasan ng may pagsama ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin. Uulitin ko, Ella, bigyan mo ng panahon ng Diyos. Ako'y naniniwala na mahal ka ng Diyos. Mabigat ang pagsubok mong dumating, pero pagkakaanin ng Diyos. Amen. Kung mahal ka ni Saldi, mas matindi ang pagmamahal ng perfect love ng Diyos sa iyo. Amen. Alam mo yan. Kaya ngayong gabing ito, tayong lahat, makinig tayo ng isang awit na kung saan ay, nawa, habang inaawit po yung mensahe ay, pag-aralan natin kung handa ba natin tugunin ang tawag ng Diyos. Muna ako. Iinigan mo. Huwag mong pagkakagaling habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag magpaalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon.
Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay lang may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Ikaw, hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Iyo ang nararamdaman, tinatawag ka kaibigan ngayon. Huwag mong patatagalin habang mayroon ka pang pagkakataon. Huwag mag-aalinlangan, ang puso mo ay iyong buksan ngayon. Bukas ang palad niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay lang may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw ay kanyang minamahal. Hinihintay ng may kapal, nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Ng kanyang dugong banal, dahil ika'y kanyang mahal. Tayo po lahat ay tumayo. Tumayo po tayong lahat. Nagkaroon po tayo ng napakataas na paggalang sa ating pananalangin sa gabi po ito. Kahit mga bata, pakinggan nyo, ang buhay natin ay pahiram ng Diyos. Hindi natin kahit bata o dalaga, binata, o anumang edad, hindi natin pwedeng sabihin na bata pa ako.
hindi pa ako mamamatay. Hindi natin alam. Sa mga may edad na, minsan may mas nauuna pa nga sa atin. Pero ngayong gabing ito, handa na ba tayo? Sabi ng awit, tayo'y hinihintay. Tinatawag tayo ng Diyos. Ito po ay hindi po sa pilitan. Lahat ay nilikha ng Diyos. Hindi tayo ginawang robot, kundi meron tayong sariling desisyon. Pero napakaganda na sa gabi pong ito, maintindihan natin na kaya namatay ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para tubusin sa kasalanan ang buong sanlibutan, ang mga tao sa mundong ito. Nagkasala dahil po sa minamang kasalanan kay Eva at Adan. Walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, namatay siya sa krus at muling nabuhay. At napakaganda na maintindihan po natin. Napakaganda na maintindihan po natin na ang gusto ng Diyos, kumakatok siya sa pinto ng ating mga puso. Nais niya na Nais niya na magkaroon tayo ng desisyon. Pwede natin sabihin, ayoko tanggapin ang Panginoong Hesus. Desisyon niyo po yan. Pwede niyo sabihin, gusto kong tanggapin ang Panginoong Hesus. Napakagandang desisyon. Dahil nais ng Diyos na ang sino man tumanggap sa Kanya at nagbalik loob, kung tayo man ay tumalikod ng lamig, may Diyos na handang lumapit sa atin. Abutin upang tayo ay Kanyang patawarin. At sa oras na ito, nais niya na manahan sa ating mga puso, maghari sa ating mga buhay. Habang tayo nabubuhay pakinabang, mabubuhay tayong matagumpay na kung saan ilalakad tayo sa presensya ng Diyos, lalakad tayo sa Kanyang mga salita, lalakad tayo sa pamantayan, at tinitiyak ng Diyos may tagumpay sa bawat buhay natin sa araw-araw nating haharapin. At pagkatapos may buhay na walang hanggan, nais ng Diyos tayo ay lumapit sa Kanya, magkaroon ng kaligtasan. Balik nais ng Diyos na patuloy tayong lumapit habang nabubuhay maghari siya sa atin. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus, sana hindi pa. Huwag mong hantayin dumating ang pagkakataon na pag napahamak ang kaluluwa, sising-sising. Ngayon pa lang, magdesisyon po tayo. Pwede po nating sabihin sa mga oras na ito, Panginoong Hesus, sa oras kong ito, lumalapit ako sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong mga kapahayagan. At nais ko po na ikaw ay anyayahan sa aking puso. Linisin mo po ang aking puso ng iyong banal na dugo. Humihingi ako ng kapatawaran, nais kong lumapit sa iyo. Pagindapatin mo po ako. At sa pagkakataon kong ito, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang hari, Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian mo ang puso ko. Uhawin mo po ang aking puso sa iyong mga salita. Kahabagan mo ako at nais ko ng kapatawaran at bagong buhay galing sa iyo. Salamat po na ang aking pangalan isulat mo sa aklat ng buhay. Salamat sa kaligtasan. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Amang nasa langit na ihayag na po ang iyong mga salita. Dalangin po ng aking puso sa gabi kong ito. Ang buhay ng bawat isa ay magdesisyon na lumapit sa iyo, natanggap ka nila, at hindi natanggap, kundi habang nabubuhay, pahahalagahan ka. Kami na mga kamanggagawa sa iyo pong gawain, naway maging isang napakalaking challenge sa amin. Kumusta ang aming buhay kung kami ba ay nagpapatuloy? Kung kami ba ay nagbibigay na the best na paglilingkod sa iyo? Ninanais ba namin hindi magkulang ng paglilingkod sa iyo? Lord, patuloy mo ang buhay ng bawat isa. Salamat po sa ating ito. Hindi masama na magkaroon ng ambisyon, pag-aaral o ano paman. Pero ang pinakamahalaga ay ang relasyon namin sa iyo. Kaya mo maging mainit ang aming puso sa pagsunod at paglilingkod sa iyo. Si Ella, pinataas po namin sa iyo, amang nasa langit. Alam mo po ang buhay ni Ella. Alam namin mahal na mahal mo si Ella, laki ng Diyos. I-comfort mo yung puso niya. Dalangin po namin na dati siyang nagsisimba, ibalik niya ang pagkakataong ito. Alam po namin na patuloy mo siyang kayang tagpuin ang kanyang buhay. Ingatan mo siya saan man siya nagpupunta. Kalingain mo po siya lalo po sa mga panahong ito. Ingatan mo ang kanyang kalusugan. Pagpalain mo po si Ella. Maging si Eri na tumulong, si yung kanyang pinsan.
At ang lahat na narito, si Risa, ang buong pamilya, ang ka-Erning, si Ira, ang mga kamag-anak na narito, ang mga kaibigan po nila, mga kapitbahay, pagpalain mo ang mga nakiramay. Sister Janet, i-comfort mo yung puso niya ng magkakapatid. Hindi sila makauwi dahil alam mo sitwasyon, malalayo sila. Ang hinihingi namin ang comfort mo sa kanila. Lahat ng tumulong sa pag-aasikaso para sa burol po ni Saldi, dalangin po namin pagpalain mo ang lahat, ang kanilang pamilya. Salamat po, salamat po. Salamat sa gabing ito. Pagpalain mo din po sa gabing ito ang buhay ng bawat isa na magkaroon ng isang desisyon na kahit anong mangyari, susunod kami sa iyo, lalakaran ng iyong mga salita. Salamat po, salamat po, salamat po. Salamat din sa buhay ni Pastor Jun Haralbe na ginamit mong daloyan ng pagpapala. Puri ka namin. Salamat po sa buhay ni Risa, sa buhay ni Ira, sa buhay po ni Erin, ni yung pong binatang pamangkin nila, si Justin, at ang lahat ng naririto, maging ang pamilya po ni Sister Janet, lahat sila o Diyos. Maging si Carl, pagpalain mo po. Lahat ng naririto, pagpalain mo din in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang Diyos po ang nabuhay. Pwede na po tayo mga upo. Sister Janet, God bless you. Hello kay Brother Sandro at sa inyong mga anak. Bye. Pwede na alisin. Ira. Si ate, halika. Halika, baby. Halika, si ate, nandito si ate. Halika, si ate lang ka nandito. Si ate. Halika. Ayan, ate. Si ate lang yan, wala yan, hindi yan naka-live. Sabi mo, mag-thank you ka kay ate. Salamat. Maraming salamat Kay Kuya, po sa Kuya Janet. sa lahat. Tumulong. Hindi ko kagustuhan lang ito. Ngunit matigas ang ulo. Sabi ko, lakas sa loob. So, yung nakatulog na ako, sabi ko, yung nagising na ako, patay na. Para hindi ko matanggap yun. Tinanggap ko na kaysa laman mahirap. Ate, Kuya, thank you. Ate ko na, Thank you sa inyong tulong. mamaya. Ate ko na, Na-reject pa ako mamaya. Okay. ate ko na. Ikaw, director mo eh. Dahil sa'yo. Na-reject tuloy ako sa patawarin. Babala ako sa buhay ko. Salamat. God bless you. Patawad, nagdi-director ako eh. Napapabilis. Bye! God bless you. Bye. Daldalion family, God bless you sa inyo lahat. Bye na po.